Kung titingnan natin ang mapa ng Pilipinas, ito ang tinatawag na baseline ng bansa, kung saan mula sa baybayin nito ay sinusukat ang 200 nautical miles para sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon sa international law, sa bahaging ito ng EEZ, wala na tayong soberanya dito. Ibig sabihin ng sovereignty, yung meron kang full control sa gusto mong mangyari sa teritoryo mo at pwede kang magpatupad ng sarili mong batas. Sa gana ng Pilipinas, maging ng ibang bansa, ang teritoryo ay nagtatapos sa sakop nitong katubigan, 12 nautical miles mula sa baseline nito. Sakop din ng teritoryo ang himpapawid na nililiparan ng mga eroplano, ang kalupaan at maging ang kailaliman. Sa bahaging ito, may otoridad ka dito at malaya mong maipatupad ang batas ng bansa. Subalit, paglampas mo ng 12 nautical miles ay iba na po ang usapan. Kung may control tayo sa bahaging ito naman ay sovereign rights at limited jurisdiction lamang ang meron tayo. Ipinapaliwanag ng international law na sa bahaging ito, meron naman tayong karapatan sa anumang yaman na pwede nating makuha dito, gaya ng isda at mineral at iba pang yamang dagat. Ibig sabihin, pwede natin itong i-explore, i-exploit at i-manage at i-conserve ang mga nabubuhay at hindi nabubuhay na likas na yaman na dito ay pwedeng matagpuan. Sa bahaging ito, pwede rin tayong magkaroon ng mga economic exploration gaya ng energy production mula sa tubig, hangin at hampas ng mga alon. Samantala, meron din tayong limited jurisdiction sa bahaging ito. Ibig sabihin, pwede natin ipatupad ang ating batas sa loob lamang ng ating area of responsibility. Ngunit limitado lamang ito sa ilang aspeto tulad ng paggawa at maging paggamit ng mga artificial islands, installations at mga structures, marine scientific research at ang pagprotekta at preserbasyon ng marine environment.